Sanhi ng sunog sa isang commercial building sa Binondo, Manila na ikinasawi ng 11 individual, posibleng nanggaling sa isang karinderya. Naperwisyo lahat ang kalusugan, ang health. Tapos mawawala ng trabaho, isipin nyo, at yung negosyo na ilang maapektuhan dito. Kaya dapat lamang mangyari yun. Dapat managot ang Paghahain ng kaso ng lokal na pamahalaan laban sa may-ari ng lumubog na NTKR Terra Nova sa Bataan, suportado ng DILG. Dahil nagbaba nga po ng order ang ating provincial government sa pamumuno ni Governor Sandy Grimulya, no catch zone or no fishing zone. No? So bawal po muna manghuli ng isda o anumang shellfish dito. No fishing zone, pinatutupad na rin sa Cavite. Mga bakas ng tumagas na langis nakita sa ilang water hyacinth debris sa Noveleta, Cavite. Suspension sa modernisasyon, ibasura! Ibasura! Transport groups na pabor sa PUV modernization ng pamahalaan, tuloy ang tigil pasada sa Lunes. Nasa 5,000 miyembro, inaasahang makikilahok. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Umiiral na rin sa lalawigan ng Cavite ang no fishing zone at pagbabawal sa panguhuli ng isda sa mga lugar na apektado ng oil spill. Sa cleanup drive sa Dalampasigan na Noveleta, Cavite kanina, nakitaan ng mga bakas ng langis ang ilang mga basura at water hyacinth. Ito ang balita ni Benedict Samson. Dahil nagbaba nga po ng order ang ating provincial government sa pamumuno ni Governor Sandy Grimulya, no catch zone or no fishing zone. No? So bawal po muna manghuli ng isda o anumang shellfish dito po sa karagatan natin. Sa baybayin dagat na sakop ng Manila Bay, gawa nga po itong oil spill natin na umaabot na dito sa Cavite. Bukod sa pangunguha ng shellfish gaya ng tahong, halaan, alimango at alimasag, bawal na rin ngayon ang pangingisda sa lalawigan ng Cavite dahil sa oil spill. Maging ang pagbebenta ng mga isda na nauhuli sa mga lugar na apektado ng oil spill ay ipinagbabawal na rin sa mga pamilihan. Nakasaad sa oil spill bulletin na ilinabas ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIPAR, batay sa kanilang isinagawang fish sampling sa Noveleta at Rosario, Cavite, nakitaan ng bahagyang banid ng petrochemical sa mga isda. Sa sample naman mula sa Naik, Tansa at Cavite City, ay nananatiling ligtas sa petrochemical sa mga isda. Ito yung isdang lawlaw na ginagawang tuyo ng mga taga Noveleta, Cavite. Ngunit dahil sa umiiral na no fishing zone, nangangamba sila na baka ito na ang kanilang huling pagbibilad ng mga tuyo. Isa si Marby Ann Señares na maghahanap muna ng alternatibong pagkukunan ng ikabubuhay dahil sa matitigil muna pansamantala ang kanyang pagbibilad ng tuyo. Nangangalakal kami, sir. Nag-ano kami ng kalakal, yung mga malilinis na kalakal hindi maitim. Yung takip ng yun ang binibenta namin ngayon, sir. Para makabili ng ulam sa akin po. Ang nanay ko nasa akin din po. Tapos yung 4 na anak ko. Kanina, isang postal cleanup drive ang isinagawa ng Philippine Coast Guard, katuwangan ng Noveleta Municipal Environment and Natural Resources Office at TUPAD members. Umabot sa 153 sako ng sari-saring basura ang nahakot sa isinagawang paglilinis. Ilang water hyacinth sa lugar ang nakitaan ng mga bakas ng langis, kaya't pinamamadali ng Noveleta LGU ang paglalabas ng resulta ng pagsusuri sa kinuhang water sample doon. Pero ganun pa man, marami po kasi mga test na ginagawa ang Philippine Coast Guard na hindi raw agad makukuha ang resulta. Kaya ang pinag-aalala po namin ay kung aabot po ng 1 linggo hanggang 2 linggo pa para makita natin yung mga resulta ng mga test na kanilang kinakondak. Sabi nga nila, anuhin pa natin ang pagkain kung patayin na yung mga tutulungan natin. No? So dapat maging agaran ang pag-action natin dito. Bagamat sa ngayon ay naselyuhan na ang bulb sa lubog na NTKR Terra Nova, hindi pa rin masabi ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na wala na itong banta sa dagat. The incident is not over, it's still ongoing, so until and unless mag-declare na finally yung buong gobyerno na
tapos na yung threat natin because we don't know what's going to happen. You know, we're praying that everything improves and goes on as planned, na gaya ng sinasabi ni Lieutenant Commander kanina about the siphoning and everything. But then until and unless we reach that point, we cannot say that the environment is safe. At bilang tugon naman sa mga pangangailangan ng mga apektadong mangingisda, kanina namahagi ang pamahalaang palalawigan at lokal na pamahalaan ng relief packs. Nasa mahigit 1,000 mangingisda sa bayan ng Noveleta ang nakatanggap ng ting 5 kilo ng bigas at mga delata. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napansin ng ibang seafood vendor na naging matumal ang kanilang benta dahil sa mga issue ng oil spill. Pero ayon sa Department of Agriculture, safe at ligtas pang kainin ang isda at iba pang lamang dagat mula sa Cavite at Bulacan. Ito ang balita ni Hari Ilagan. 2 linggo nang matumal. Hindi naman ito taong namin galing na butas. Malaki na ang nalulugi sa seafood vendor na si Eva Velasquez mula nang magkaroon ng oil spill sa Manila Bay. Palugi na nga niya kung ibenta ang mga nakahangong tahong mula na botas. Pero hindi pa rin ito nabibili. Marahil dahil sa takot na may taglay na kemikal mula sa lumubog na MTKR Terra Nova. Dati 140, ngayon 100 na lang, ang lalaki pa. Hindi pa mabili kasi nakikita nila palagi sa TV. 6,000 isang sako nito. Ngayon hindi na maabot sa punan. Yung binabayaran namin minsan nagagalit pa kasi hindi na kami nakakakompleto sa chismis na hindi naman totoo. Sa ngayon, patuloy ang pagkuha ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng samples mula sa iba't ibang seafoods sa Region 3, Calabarzon at National Capital Region. Ito ay isa sa ilalim sa evaluation upang makita kung may bakas ng langis at grasa galing sa oil spill. For the NCR naman po, nakapag-conduct na din po ng assessment, sensory testing, at so far naman po ay nakapasa naman po lahat po ng bayan sa Manila. So yung pong Navotas, Las Piñas, aka po sa Parañaque. So lahat naman po ay nakapas doon sa sensory evaluation na kinandak po. Paliwanag ng DA, kailangan matiyak na walang polycyclic aromatic hydrocarbons o PAH na nakakapit sa isda at iba pang lamang dagat dahil ito ay kemikal na mapanganib kung mahalo sa pagkain. Ang problema kasi rito yung PAH na tinatawag o yung polycyclic aromatic hydrocarbons galing sa mga petrochemicals. So lalo na yung mga shellfish natin, yung tahong, talaba, itong mud crab, blue crab, at saka yung mga clams. Medyo ito yung pinagbabawal ng BFAR. Sa mga samples na nakuha mula sa bayan ng Tasa at Naik sa Cavite, walang bakas ng petrochemical contamination, kaya safe pang mangisda at kumain ng huli sa mga lugar na ito. Ngunit ayon sa DA, sa mga lugar na nakitaan ng oil slick, ay pinapayo nilang huwag munang kainin ang mga lamang dagat. In general, sa mga lugar na to, pinagbabawal natin. Ang delikado kasi rito yung food poisoning na pwedeng ma-experience ng ating mga kababayan. Kaya yun ang naging abiso ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga lugar na dito na nakakaranas ngayon ng oil spill. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy na lumalawak ang mga naaapektuhang lugar ng tumagas na langis mula sa lumubog na motor tanker ng Terra Nova. Ilan sa mga ito plano ng magsampa ng kaso laban sa may-ari ng barko. Suportado naman ng Department of Interior and Local Government ang paghahain ng reklamo ng mga lokal na pamahalaan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Naperwisyo lahat ang kalusugan, ang health. Tapos mawawala ng trabaho, isipin nyo, at yung negosyo na ilang maapektuhan dito, kaya dapat lamang mangyari yun. Dapat managot po rito.
Mayroong dapat managot sa oil spill bunsod ng paglubog ng tanker NTKR Terra Nova sa Maribeles, Bataan. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos, suportado nila ang mga lokal na pamahalaan na maghahain ng kaso laban sa posibleng may pananagutan sa lumubog na motor tanker. Yung pagkakaso, tingin ko, kailangan kasuhan talaga para makita natin may negligence. Is this an act of God? Politicians ba ito? Is there negligence on this? No. Kasi this is a great, not only a health hazard for everyone, ecological damage ito. You're talking of 1.1 million of oils. No. Ayon sa kalihim, maraming komunidad ang naapektuhan ng oil spill sa Bataan at may banta pa rin ito sa kalusugan ng mga tao, sa kabuhayan ng mga mangingisda, sa sektor ng turismo at kalikasan. Inihalimbawa pa nito ang nangyaring oil spill sa Mindoro noong 2023 kung saan matagal nakabangon ang probinsya mula sa tinamong pinsala. Aniya, libu-libong mamamayan ang nawala ng hanap buhay at napinsala rin ang kapaligiran. These things must stop. It's about time that probably we review procedures. It's about time. Bakit ito ba meron ba mga voyages na legal sa lugar na ito? Rehistrado ba ito? Yung seaworthiness nito, are they seaworthy? Bakit sa lugar na ito parang ang dami na yata lumulubog? Hindi na biro ito. Panahunaan niya para silipin ang protocols at iba pang faktor na maaaring naging dahilan kaya sunod-sunod ang insidente ng paglubog at pagsadsad ng mga barko. Samantala, nagsasagawa na ang Department of Environment and Natural Resources ng water sampling sa mga lugar na sinasabing naapektuhan ng oil spill. Nasa 62 stations ang kinuhanan nila ng water sample sa Central Luzon, National Capital Region at Calabarzon. Batay sa pagsusuri, may ilang lugar na mas mataas sa 2 mg per liter ang oil and grease content. Pero hindi pa nila sigurado kung galing ang langis sa lumubog na motor tanker sa Limay, Bataan. Actually, the Philippine Coast Guard and the DOST are working on yung tinatawag po natin fingerprinting para masabi po natin kung the actual source of the oil contamination in these particular areas na may exceedance ay galing po dun sa Terra Nova. So that's ongoing, that process of determining tawag po dun yung fingerprinting, ginagawa po ng PIS. Sa ulat naman ng Department of Social Welfare and Development, 2 apektadong lugar pa lamang ang humihingi sa kanila ng tulong sa pamamagitan ng food packs. Ito ay ang mga bayan sa Cavite na nag-request ng 26,000 food packs at 5,000 food packs naman sa Limay, Bataan. Wala pa namang natatanggap na request para sa financial assistance ang DSWD. Bagamat mayroong nakahanda ang pamahalaan gaya ng AIX o Assistance to Individual in Crisis Situation at Cash for Work Program. Naka-standby lamang ang kagawaran sakaling mayroon pang LGU na humingi ng tulong kaugnay ng oil spill. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Department of Justice o DOJ na maghain ng class suit o reklamo laban sa mga posibleng may pananagutan sa nangyayaring oil spill sa Bataan. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, sa tingin nila ay magkakaugnay ang insidente ng paglubog ng motor tanker Terra Nova na may dalang industrial fuel noong July 25 sa Limay, Bataan at ng MTKR Jason Bradley noon namang July 27 na may kargaring diesel. Bukod dito, may isa pang vessel na MV Mirola 1 ang sumadsad naman malapit sa bayan ng Maribeles na nakitang may tumagas na langis. All three are interconnected, we believe. The first two vessels especially. Wala tayong makakaula dito. And I think that the people of Cavite deserve that. Wala nang karagdagang impormasyon na ibinigay ang kalihim hinggil dito. Kanina ay nagpulong ang Oil Interagency Committee sa DOJ para pag-usapan ang issue. Samantala, ayon naman kay Governor John Vic Remulla ng Cavite, aabot na raw sa 1 bilyon ang mawawala sa kanila kapag nagpapatuloy pa ang fishing ban sa lugar. Nagdeklara ng state of calamity ang probinsya matapos makarating sa kanilang lugar ang langis mula sa MTKR Terra Nova.
Nais paimbestigahan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang nangyaring oil spill sa Limay, Bataan noong July 25. Kasunod ito ng paglubog ng motor tanker Terra Nova na may kargang nasa halos 1.2 milyong litro ng industrial fuel. Nakasaad sa Senate Resolution 1084 na may seryosong banta ang oil spill sa marine ecosystem, komunidad sa baybayin at kabuhayan sa mga probinsya ng Bataan, Cavite, Bulacan at bahagi ng Batangas. Ayon kay Senador Tolentino, mahalaga na malaman ang dahilan ng oil spill at siyasatin ng mga paraan upang mapagaan ang negatibong epekto nito. Kailangan ding magrekomenda ang mga polisiya o ng mga polisiya upang maiwasan ang mga naturang insidente sa hinaharap. Nagpadala na ng puwersa ang Philippine National Police sa Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte kasunod ng ulat sa umano'y panghaharas ng armadong grupo sa mga residente sa lugar. Ang pagpapadala ng puwersa ay kasunod ng panawagan ng alkalde ng bayan. Ito ang balita nila Lane Moreno. Walang tao talagang tinatarget na binabarel. It's purely harassment according to the COP po ng Odin Siwat. Tinutugis na ng mga tauhan ng Philippine National Police ang armadong grupo na sinasabing nanggugulo at nangaharas sa mga residente sa 4 na barangay ng Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bagamat walang tinatarget barili ng armadong grupo, nagdudulot pa rin ito ng takot sa mga residente. Hindi naman talaga sila namamarel ng mga tao. It's a really form of harassment. Talagang pataas lang yung putok. Pag nagpaputok, tatakbo ka agad. Ganun ang according to Colonel Subsuban ng COP ng Datu Odin Sinsuat. Nauna nang nanawagan si Mayor Lester Sinsuat sa PNP na dagdagan ng puwersa ng pulisya at maglagay ng detachment sa kanilang lugar dahil sa umano'y pananakot ng armadong grupo. Sinabi pa ng alkalde na 4 na beses nang nanggulo ang mga ito mula July 16 hanggang July 25. Wala namang kasalanan yung ating mga kababayan na naninirahan diyan. Ang kanila, takutin yung mga tao at kunin yung mga gamit. Kasi wala naman ako nakikitang na malaking dahilan. Sinabi din ni Colonel Fajardo na inaalam na rin ng PNP ang motibo sa ginawang harassment ng grupo. Kasama sa sinisilip ng mga pulis ay ang posibleng kaugnayan nito sa nalalapit na plebisito ng COMELEC para sa panukalang hatiin ng bayan ng Datu Odin Sinsuat sa 3 maliliit pang munisipalidad. Well, wala pa tayong nai-establish. There is no indication na ito ay intended to disrupt or influence itong papalapit po na plebiscite po. But nonetheless, to prevent similar incidents po ay nagtatag na nga po yung Police Maneuver Forces po natin, yung Regional Mobile Force Battalion at provincial mobile companies po para nga po maiwasan yung mga ganito at yung ating pong Chief of Police doon, according to him, kausap ko siya kanina, already coordinated doon sa mga barangay concern para kung may mga makakamdaman pa po sila na nangaharas ay may immediate coordination po sila at makaresponde po kaagad yung mga pulis natin. Kaya naglagay na po doon ng mga tropa po natin for immediate response po. Sa ngayon, pinauwi na sa kani-kanilang bahay ang mahigit sa 5,000 residente na inilikas mula sa 4 na barangay ng Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagan. Natapos ang PNP Anti-Cybercrime Group ang pagsusuri sa mga gadgets na nakuha sa Chinese national na hinihinalang espiya na nahuli ng CIDG sa Makati. Base sa resulta ng pagsusuri, nakitaan ng illegal interception at misuse of devices ang Chinese na si Yu Hangyu na paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Nakitaan din sa nakuha mga gadgets ng mga kahina-hinalang larawan, video, audio at mga applications, subalit tumanggi ang ACG na idetalye kung ano-ano ang laman ng mga larawan at video. Itinuturing naman ng PNP na security concern ang nadiskubring files sa hinihinalang Chinese spy. The fact na he is possessing a device that is being used to intercept communication
is again another concern considering he is a foreign national. Kaya nga hindi lamang po tayo stop doon sa scamming activities. We are digging deeper to determine whether itong mga ebidensyang mga data, itong mga equipment, devices na nakuha sa atin ay sa kanya ay hindi lang nagagamit sa scamming activities. So hindi doon umi-stop sir yung ating investigation. Isang makasaysayang palitan o prisoner swap ang nangyari sa pagitan ng Estados Unidos at Russia kasama na rin ng iba pang mga bansa. Kabilang sa pinakawala ng Moscow sina US Marine veteran Paul Whelan, Russian-American journalist Alsu Kumarsheva, Wall Street Journal reporter Ivan Gershkovich, Russian-British activist Vladimir Kara-Murza at iba pa. Ito ang balita ni Lynn Perez. Today we're bringing home Paul, Evan, Alsu, Vladimir. 3 American citizens and 1 American green card holder. All 4 have been imprisoned unjustly in Russia. Paul for nearly 6 years. Vladimir since 2022. Evan since March of 2023. And Alsu since October of 2023. Inihayag ni US President Joe Biden na 16 na tao, kabilang 5 Germans, 7 Russians, 3 American citizen at 1 American green card holder ang makakauwi sa kanilang mga bansa matapos ang prisoner swap na nangyari sa Ankara, Turkey. Ang palitan na ito ay sa pagitan ng Russia at Western countries kabilang ang Estados Unidos, Germany, Poland, Slovenia, Norway at Turkey. Ayon kay US President Joe Biden na hindi naging madali ang kasunduang ito, ngunit binigyan din niya ang kahalagahan ng proteksyon ng mga Amerikano saan man sila sa mundo. Deals like this one come with tough calls, and there are never any guarantees. There's nothing that matters more to me than protecting Americans at home and abroad. And so we'll continue to work for the release of all wrongfully detained Americans around the world. Samantala, 8 Russian prisoner naman nang napalaya at nakauwi sa Russia bilang bahagi ng prisoner swap. Kabilang narito ang isang Russian citizen na si Vadim Krasiko. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 100 Israelis ang nagmarcha sa Tel Aviv upang ipetisyon ang pagpapalaya ng mga bihag ng Hamas. Sa gitna ito ng ika-300 araw mula nang sumiklab ang giyera sa Gaza. Nasa 251 ang bilang ng mga binihag sa ginawang pag-atake at mahigit 100 dito ang nananatiling hawak ng Hamas sa Gaza. Tuloy sa Lunes ang tigil pasada ng mga miyembro ng mga transport group na sumunod sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Layo nitong manawagan sa pamahalaan na huwag suspindihin ang programa sa pangambang mabaon sila sa utang. Ito ang balita ni JP Nunez. Suspension sa modernisasyon, ibasura! Ibasura! Hindi dapat suspindihin ang Public Transport Modernization Program o PTMP. Ito ang ipinaglalaban ng mga kooperatiba ng modernized jeepney na sumunod sa programa ng gobyerno. Kanina nagtipon-tipon sila sa Quezon Memorial Circle para ipahayag ang kanilang hinaing at ang planong tigil pasada sa Lunes. Ayon sa mga transport group, sa August 5, araw ng Lunes, ay itutuloy nila ang kanilang tigil pasada. Doon po sa Welcome Rotonda, mag-iipon-ipon kami doon. May mga dalang sasakyan at saka magmamarcha po kami. Tutok yung aming mga modernized at maging yung mga traditional, papunta po ng Malacanang. Gayunman, nilinaw nila na imbis na tigil pasada, tatawagin nila itong Unity March dahil hindi naman lahat ng kanilang mga miyembro ay hihinto ng biyahe. Kalahating araw lang din ang gagawing programa. Maglalakad sila mula Welcome Rotonda sa Quezon City hanggang sa Menjola, Maynila. Pagdating doon, tsaka nila ipapahayag ang kanilang pagsuporta sa programa kasabay ng panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag itong suspendihin. At sa mga commuters po na maapektuhan ng aming gagawing pagkilos patungo ng Malacanang, mga traffic o dahil mga hindi makaka-apit sa kanyang paroroonan, dahil siguro baka marami kami sa kalsada,
maipit sila sa biyahe, kaya humihingi po kami ng pamanin. Nasa 5,000 miyembro ng mga kooperatiba ang inaasahang makikiisa sa Unity March. Bukod sa Metro Manila, may mga programa rin silang isasagawa sa Cebu, La Union, Cagayan de Oro at Region 3. Ipinaliwanag ng mga transport cooperatives na kung masususpinde ang PTMP, mababaon sila sa utang. Hindi pa kasi bayad ang kinuha nilang units ng modern jeep, kaya kung hindi nila ito magagamit sa pamamasada, ay hindi rin sila makakabayad ng monthly amortization ng mga ito sa bangko. Naka-mortgage lahat yan, kaya nga ang dahilan kung bakit ito ginawang kooperatiba at korporasyon para magkaroon ng juridical entity at mabigyan ng pagkakataon ng mga government bank, pangunahin Land Bank at DBP, para kami makautang ng milyon-milyon. Dahil kung individual naman, hindi ka makakautang. Sinubukan ng UNTV News na kuna ng pahayag si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III kanina, pero hindi pa ito nagbibigay ng pahayag. Pero sa kanyang inilabas na pahayag kahapon, sinabi nito na tuloy-tuloy lang ang implementasyon ng PTMP habang walang kautusan si PBBM at Department of Transportation na itigil ang programa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain sa Kamara ang House Bill No. 10679 o Defensive Driving Act of 2024. Tinatawag din itong panukala laban sa mga anti-kamote driver. Ito ang balita ni Rosalie Cos. What was mentioned also in the bill is that a dash cam is vital to at least, or any video evidence is essential to proving the innocence of the driver. Upang maiwasan ang irresponsableng pagmamaneho at maprotektahan ng mga inosenteng motorista, isang panukala ang inihain sa Kamara laban sa tinatawag na kamote drivers. Ito ang House Bill No. 10679 o ang Defensive Driving Act of 2024 na inihain ni PBA Party List Representative Migs Nograles at Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario. Tinutukoy na kamote drivers ang mga walang habas at irresponsableng driver na kadalasang sanhi ng matinding peligro sa kalsada. Ang panukala ay kasunod ng isang insidente noong March 11, 2024 kung saan isang lasing na motorcycle driver ang pumasok ng hindi otorisado at nag-counterflow sa A. Bonifacio exit ng Skyway Stage 3. Nakabanggaan nito ang isang AUV at nasawi ang motorcycle driver sa insidente. Nagtamuri ng sugat ang AUV driver at bagaman nasa right-of-way, nahaharap sa isang reklamo mula sa Highway Patrol Group sa Quezon City Prosecutor's Office. Layo ng Defensive Driving Act of 2024 na amyendahan ng Article 124 ng Revised Penal Code. Sa ilalim ng Defensive Driving Act, hindi agad ikukulong ang driver na sangkot sa traffic collision o motor vehicle collision kung agad na makapagpapakita ng ebidensya na sumunod ito sa traffic law bago at sa kasagsagan ng aksidente. Kabilang sa katanggap-tanggap na ebidensya ay dashcam video, CCTV recordings, video footage o larawan. Nilinaw naman sa panukala na hindi maabswelto ang driver sa anumang pananagutang sibil o kriminal man. Bagkus, ito ay upang maiiwas lamang ang defensive driver sa hindi karapat-dapat na mental, physical at financial stress bunsod ng pagkakakulong. I think it is truly unfair that responsible drivers don't get the right to prove their innocence. And this bill in particular gives that avenue to all those responsible drivers out there. Samantala, bagaman suportado ang layunin ng anti-kamote driver bill, nagpahayag naman ng agam-agam si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez sa isinusulong na amyendahan sa Revised Penal Code. So, we agree in the direction. Unfair nga po yung pag-detain ng mga persons who figure in an accident just because of these things that happen. But siguro yung whether it will be amending the criminal code or we will seek out the help from the Supreme Court, doon lang po kami. Sang-ayon naman ng ilang motor vehicle drivers kaugnay ng panukalang anti-kamote driver bill. Natural, malinaw na wala kang kasalanan. Bakit ka ikukulong? Sana pati naman yung danyos, hindi na rin namin pananagutan yun. Kasi hindi naman namin kasalanan yung nangyari. At wala kaming pananagutan dun sa mga aksidente na motorized or mga
sasakyan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming benepisyo sa mga pasyente at doktor ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa mga operasyon. Sa isang ospital sa Makati City, may makina sila na kung tawagin ay Da Vinci C Robotical Surgical System na mas nagpapadali sa pag-oopera ng pasyente. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Hindi na maikakaila ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya maging sa larangan ng medisina. Tulad ng Da Vinci Xi Robotic Surgical System na mayroon ang isa sa mga tanyag na ospital sa bansa. Malaking tulong ito sa Makati Medical Center upang mapagaan ang trabaho ng mga doktor. Robotic surgery is a technology that supports the capability of the surgeon. No? Tinutulungan yung siruhano na magkaroon ng ability with minimally invasive surgery but as if nasa loob ka ng pasyente. You know, with precise vision, three-dimensional, high definition 3D vision, ergonomics, no, na comfortable yung surgeon, nakaupo lang, and then of course with the endo-wrist movement where the doctor is actually not operating on sticks but actually using extended hands. May kapakinabangan din ito sa pasyente dahil mas magiging maalwan at magaan ang kanilang pakiramdam habang dumaraan sa medical procedure. The definitive things that will be advantageous for the patient will be, one, less trauma kasi maliit lang ang butas. Number two, usually less blood loss or walang blood loss. Hospital stay shorter, and then patients are able to recover faster. So these are the distinct advantages. No? It's good for not only for the patient, for the doctor also. Ayon rin kay Dr. Jaime Songco, head ng Department of Surgery and Urologist ng Makati Medical Center, walang dapat ikabahala ang mga pasyenteng sasailalim sa robotic surgery dahil surgeons pa rin ang mag-oopera gamit ang robot. Yung operasyon, it's not something new. It's what we've been doing, except that with the aid of this equipment, dumadali yung procedure. So hindi naman ibig sabihin nagbago yung procedure o yung machine ang gumagawa eh. Kami pa rin ang gumagawa, kami nasa likod ng machine eh. So it's just the machine is doing whatever we're doing. So yun eh, no? Hindi naman nagbago yung procedure, hindi nagbago yung doktor, hindi yung robot na nag-oopera eh, kami pa rin. Dagdag pa ni Dr. Jaime Songco, umabot na rin sa 7 milyon ang mga naoperahan sa buong mundo sa tulong ng robotic-assisted surgery. At para sa iba pang impormasyon ukol sa robotic-assisted surgery, inaanyayahan namin kayong manood ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang commercial building ang nasunog sa Binondo, Maynila kaninang umaga. 11 tenant ng gusali ang nasawi habang patuloy pang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang insidente. Mula sa Maynila, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, ano ang update sa nasunog na commercial building dyan? Monica, hanggang sa ngayon nga ay patuloy pa rin yung isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection kung ano yung naging sanhi ng sunog. Pero dun sa initial na assessment ng mga bombero, posibleng nagmula yung sunog doon sa pinakamababang palapag ng gusali na merong karinderya. Bandang alas 7 kaninang umaga nang sumiklab ang sunog sa isang commercial building na may 5 palapag sa Carvajal Street sa Binondo, Manila. 8:14 AM nang umabot ito sa ikalawang alarma at idineklara itong fire out bandang alas 10 ng umaga. Dahil sa nangyaring sunog, 11 individual ang napaulat na nasawi. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, hindi pa tukoy ang identity ng mga ito pero sila ay mga tenant ng naturang building.
Ayon kay Fire Senior Inspector Michael Ignacio ng Manila Fire District, nasunog na ang katawan ng mga biktima ng matagpuan kanina. Nung pagkikita po namin kanina, nasa kwarto pa rin po sila at wala po silang indication na nakapunta sila sa CR, naghanap sila ng tubig o wala or what. Ando lang po sila sa kwarto. Sama-sama sila po sila doon. Kung tatakas naman anya ang mga biktima, wala rin silang ibang dadaanan kundi ang nasusunog na mas mababang palapag. As per initial assessment po, wala po tayong nakita na secondary exit. Ayon sa BFP, isa sa posibleng pinanggalingan ng apoy ang karinderya sa baba ng building na mayroong mga kalan at tangke ng LPG. Gayunman, patuloy pa rin itong iniimbestigahan ng BFP. Tinatayang nasa 100,000 piso naman ang estimated na damage sa nasunog na commercial building. At Monica, bago tayo umere kanina, bandang bago mag-alas 6, ay dumating dito si DILG Secretary Abalos at ayon sa kanya ay pinaiimbestigahan itong building permit nitong gusali at yung istruktura dahil nga batay dun sa kanilang natanggap na ulat ay mabilis na na-suffocate yung 11 biktima ng sunog. At ayon sa kanya ay kapag napatunayan na mayroong pagkakamali doon sa pag-aproba sa mga dokumento at permit nitong building, pati yung pagkakagawa ng floor plan ay merong mananagot. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez. Pinuna ni Commission on Elections sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga pahayag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na gamitin pa rin sa darating na halala ng mga lumang makina na nabili sa Smartmatic. Ayon sa opisyal, bakit isinusulong ng mambabatas ang paggamit sa mga makinang bukod sa luma ay napatunayan ng pumalya sa mga nakaraang halalan. Sinagot din ng Paul Chief ang aligasyon sa money wire transfer sa account na nakapangalan umano sa kanya. Ito ang balita ni Dante Amento. Meron pa tayong natitirang mga BCMs kasi sa warehouse po ng COMELEC sa Laguna. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 93,000 pieces yung BCM machines na yan. Sa press conference kahapon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, sinabi nito na may mga lumang makina o vote counting machines ang Commission on Elections na maaaring gamitin pa sa halalan. Tinutukoy ni Marcoleta ang 93,000 na VCMs na binili ng COMELEC sa Smartmatic. Sa press release ng mambabatas noong July 15, binanggit din ito ang mga makinang nabili sa Smartmatic na gusto nitong gamitin sa 2025 elections. Ayon naman kay Chairman George Erwin Garcia, kung gusto nating magkaroon ng maayos na eleksyon sa bansa na walang pumapalyang makina, bakit gusto pa rin gamitin ang napakaluma ng makina ng Smartmatic na unang ginamit noon pang 2010 elections? Dagdag pa nito, hindi ba anya dapat isulong na mga bagong makina ang gamitin dahil ang lumang makina ay marami ng pumalya noong nakaraang mga halalan? Magtataka po kayo, akusasyon, bribery, akusasyon, corruption, ay bakit mayroong gamitin ang 93,000 machines na dating ginagamit ng COMELEC? Para po hindi tumutugma kasi yung dalawang bagay niya. Hindi ba dapat po bagbago ng makina o kaya bagong makina ang gamitin? Kahapon ay muli ring naglabas ng dokumento si Marcoleta hinggil sa pera na diniposito umano sa foreign account ni Garcia sa Amerika sa pamamagitan ng wire transfer. Makikita sa dokumento na ang halagang ipinadala ay $100 at ang beneficiary ay George Erwin Mojica Garcia. Nilinaw ni Garcia, wala siyang kahit isang account sa abroad at lalo na sa Amerika na hindi pa niya napuntahan. In fact po yung mga dokumentong binigay kahapon, nakita kahapon, isa po doon ay ay bank records. Hindi po ba alam natin tayo mga may bangkong may konting mga naiipon, hindi po ba pagka bank records ang makakakuha lang yan may-ari ng account? O bakit po naipresenta kahapon? Kaugnay nito, para patunayang maaring may mali siya at sinadya ang pagdeposito para siraan si Garcia, sinubukan ng isang empleyado ng COMELEC na magpadala ng pera sa pamamagitan ng wire transfer sa isang valid account pero ang pangalan ay Batman
at ang isa ay Rodante Marcoleta. Ang resulta nito ay successful o tagumpay ang pagpapadala. Kaya paliwanag ni Garcia, maaring tama ang account na pinadalhan ng pera pero iniba ang pangalan at ginawang George Erwin Mojica Garcia para palabasin na sa kanya ang account. Binigyang diin ng opisyal, malinaw na ito ay identity theft. Yung nangyari po, yung ipinakita kahapon ay maaaring tama po yung account number ng isang tao. Pero hindi po ako yun. At bigla pong pinalitan yung pangalan ko at nilagay yung address. Maaari pong pumasok yung transaksyon kasi parehas po yung account number. May hamon naman si Chairman Garcia na panumpaan ni Marcoleta ang kanyang mga aligasyon para pwede siyang mapanagot at habulin kung siya ay nagsisinungaling. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Senator Ronald Bato de la Rosa sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya hahayaang magkaroon ng jurisdiksyon sa bansa ang International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos ihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi trabaho ng bansa na pigilan ang aksyon ng International Criminal Police Organization o Interpol. Sa gitna ito ng posibleng paglalabas ng arrest order ng ICC laban sa mga sangkot sa war on drugs sa panahon ng Administrasyong Duterte. Kung magkakagayon, maaaring makipagtulungan ng ICC sa Interpol na ipatupad ang arrest order. Ngunit nanindigan si Senator De La Rosa na hindi ito pasa sa ilalim sa jurisdiksyon ng ICC at Interpol kundi sa mga otoridad lamang ng gobyerno ng Pilipinas. Kumpiyansa din ang dating Philippine National Police Chief na sakaling humingi ng tulong sa Interpol o ang Interpol sa PNP ay susunod lamang sa utos ng Pangulo ng Bansa at wala sa ilalim ng ICC. Sa kabila, kung nais lamang humingi ng impormasyon ang Interpol at ICC sa kanya at handa naman itong sagutin ng Senador. They are going to make a formal communication with me at itingnan ko paano yung laman ng communication at kung sabihin nila na mag-interview lang, why not? Why not? As a normal being, as a normal human being, hindi naman ako bastos. Kung merong magkatanong, sasagutin ko rin yung tanong. But it doesn't mean that I submit to their jurisdiction. It doesn't mean that I recognize their jurisdiction over my person. Bumaba sa ikalimang buwan ang bilang ng ilegal na pagtawid ng migrants sa US southern border batay sa opisyal na datos. Nasa 57,000 migrants ang naharang ng US Border Patrol agents noong July, pinakamababa simula September 2020. Simula December 2023, bumaba ang bilang ng illegal crossings. Ayon sa administrasyon ni US President Joe Biden, bunso nito ng mga hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang illegal immigration sa USA. Unti-unting naglalaho ang pag-asang may makikita pang survivors sa landslide sa Kerala, India. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na rescue operations ng mga otoridad. 182 tao na ang nasawi sa trahedya batay sa mga opisyal. Nakakahadlang naman sa rescue operations ang patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan sa rehiyon. Nagtatayo na ng isang pansamantalang tulay ang Army patungo sa Mondaki upang makatulong sa stranded na mga residente at sa paghahanap ng mga survivor. Pasok na sa Olympic quarterfinals ang Pinoy boxer na si Ira Villegas matapos pataubin ang katunggaling Algerian na si Rumaisa Bualam. Ang pagkapanalo ni Villegas sakto sa pagdiriwang niya na ika-29 na kaarawan. 5-0 ang score ni Villegas via unanimous decision sa round 16 ng women's 50 kg event. Isang hakbang na lamang ito patungo sa pagkakaroon ng isang Olympic medal ni Villegas. Nanindigan ng organizers ng 2024 Paris Olympics na nasunod ang lahat ng rules kaugnay sa boxing competition, partikular na ang issue ng gender at edad ng mga atleta. Kasunod ito ng controversial boxing match ng pambato ng Algeria na si Imani Khelif at Angela Carini ng Italy kung saan tinalo ni Khelif si Carini sa loob lamang ng 46 na segundo. Naging usap-usapan sa social media ang labanan ng dalawang atleta dahil sa umunay pagiging transgender ni Khelif.
Sa inilabas na joint statement ng Paris 2024 Boxing Unit at International Olympic Committee, nilinaw nito na ang lahat ng atleta na nakasali sa boxing tournament ng Olympic Games Paris 2024 ay nakaayon sa eligibility at entry regulations ng kompetisyon, gayon din ang medical regulations na itinakda ng Paris 2024 Boxing Unit. Ipinaliwanag ng organizer sa batay na rin sa mga nakaraang Olympic boxing competitions, ang gender at edad ng isang atleta ay nakabase sa kung ano ang nakasaad sa kanilang passport. Dagdag pa ng International Olympics Committee, sa loob ng nakalipas na mga taon ay sumasali na at lumalaban sa international boxing competitions sina Kelif at Karina sa women's category. Kabilang narito ang 2020 Olympic Games, Tokyo International Boxing Association, World Championship at iba pang world tournaments. Naghahanda na ang mga paaralan sa Marikina City para muli sa pagbubukas ng klase sa Lunes, August 5. Kaya minamadali na rin ang ilan ng pagsasaayos ng ilan pang pasilidad sa paaralan maging ang kakulangan sa mga guro. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ang ano ko lang, yung surroundings lang. Pero ang classroom is ready. Yung surroundings lang namin ang hindi ko masabing ready pa talaga kasi we need to clean the surroundings pa. Handa na ang mga silid-aralan ngunit may bahagi pa rin ng Industrial Valley Elementary School sa Marikina City na kinukumpuni. Ayon sa principal ng paaralan na si Amabel Santiago, may construction pa rin ginagawa sa kanilang covered court o grounds, ngunit siniguro naman niya na maayos na ang mga classroom para sa mga bata. 78% pa lang when it comes to the surroundings, pero yung classroom, nasa 90% naman yun. Magkaiba kasi dahil ang classroom talaga ang tinutukan na ayusin ng mga teachers. Pero yung surroundings, that is part of our cleaning na talaga ng aming job order or yung utility. So hindi ka agad na nagagawa, and besides may ginagawa pa kasi sa amin na under construction pa yung aming covered court. Binigyang diin ni Principal Santiago na minamadali na itong matapos para rin sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. We need to be very attentive kasi yung paligid medyo hazardous pa sa kanila. So kaya nandiyan kung makikita nyo, andyan yung mga naka-uniform na SPTA namin na talagang nag-a-assist din sa mga bata. Para hindi naman sila makakaano man ng disgrasya. Bukod dito ay iniisip din ng kanilang paaralan ang kulang na learning materials na kailangan ng mga bata sa pag-aaral. Kailangan talaga namin ng mga materials nila, instructional materials, lalo na yung nasa baba. Kasi nalubog lahat. So yun ang kaya hindi ko siya masabing 100% kasi we have to provide them those materials needed for teaching. Aniya ginagawa na nilang paraan ang reprinting upang sa madaling panahon ay maibigay na ito sa mga estudyante. Samantala sa Industrial Valley Complex National High School, kakulangan sa guro ang isa sa kanilang tinututukan ngayon. Actually, konti na lang naman na yun. Kasi parang kulang lang kami ng isang teacher pa kasi hindi namin inaasahan na nadagdagan yung population namin. Ngunit ayon sa principal ng paaralan na si Felisa Paz Muñoz, inaantay na lang nila ang ide-deploy na karagdagang guro sa kanilang eskwelahan. Inaasahan naman nila itong dumating ngayong buwan, kaya sa ngayon ay ginawan muna itong paraan upang di rin maapektuhan ang mga mag-aaral. Siguro isang set lang ng subjects na medyo mababakante, pero still kinausap na natin yung mga coordinators natin, mga department coordinators natin, ibinato na muna nila ng paunti-unti sa kanila within them, kaya walang klase na hindi papasukan. Samantala kaninang umaga ay nagkaroon ng soft opening ang mga paaralan sa Marikina City. Ang soft opening po ay dry run, no, para yung mga bata ay ma-orient kung saan po yung mga classrooms nila, sino po yung magiging teacher nila, at yung mga parents din ay malaman yung mga rules and regulations ng paaralan at tatanggapin din na nila agad yung mga learning kits, no, books
no, na kailangan ng kanilang mga anak at siyempre kailangan mapirmahan din doon sa receipt. Sinabi ng principal ng Nangka Elementary School na si Wilfredo Padua na nalinis at naiayos na nila ang kanilang paaralan matapos itong gawing evacuation center. Ngunit nag-iwan siya ng 5% para sa maaaring adjustment na kanilang gagawin pagdating mismo ng unang araw ng klase. Of course, wala naman perfect, no? So I say 95, no? As far as I'm concerned as the school head. So ginawa naman namin lahat. So yung 5% will be siyempre for improvement. Samantala, maayos na rin ang sitwasyon sa Industrial Valley sa Marikina City matapos abutin ng baha ang kanilang mga paaralan. So far going smoothly siya. Actually 100 na. Mamaya din ipamimigay sa kanila yung mga learning materials na pwede lang maggamit as supplemental, and then yung mga libro na kakailanganin nila. So pagdating ng Monday, ready na tayo. Matapos ang isang linggong postponement ng klase dahil sa naiwang epekto ng bagyong Karina at Habagat, ay handa na ang mga paaralan sa Marikina City sa pagbubukas ng klase sa Lunes, August 5 para sa school year 2024-2025. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kung dedikasyon lamang sa trabaho ang pag-uusapan, hindi papahuli ang mga masisipag at matatag nating mga guro. May iba pa nga handang akyatin ang flagpole para sa mga estudyante. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Balik eskwela na, kanya-kanyang diskarte ang mga guro para mainganyo ang mga estudyante na mag-aral ng mabuti. Handa silang magsakripisyo upang magbigay serbisyo. Bundok man ay aakyatin, makapaghatid lamang ng aralin. Pero ibahin niyo si Teacher Carol dahil flagpole ng paaralan ay kayang akyatin. Nag-viral ang video ni Teacher Carol Baro Figoro ng Savidog Elementary School sa Saptang, Batanes. Matapos nitong akyatin ang flagpole ng kanilang paaralan para ikabit ang tali ng bandila na madalas raw maputol nang walang kahirap-hirap. Hindi umano ito first time na ginawa ni Teacher dahil sa tuwing napuputol ang tali ng flagpole, to the rescue agad si ma'am dahil ayaw niyang ipagawa sa mga estudyante. Not your typical first day of school naman ang naranasan ng mga guro at estudyante sa eskwelahang ito. Lumusong sa baha ang mga guro at maging ang mga estudyante sa unang araw ng pasukan dahil sa biglaang pagtaas ng tubig bunsod ng ulan. Agad namang sinuspende ang klase at pinalikas ang mga ito. Sa Tejero Elementary School naman ay sinalubong ng malafiestang dekorasyon ang mga estudyante para matuwa at manabik. Hindi lamang ang mga estudyante kundi ang mga magulang. So nakita jud namo sa ilang mga dagway nga they are very excited. Lipay kay sila sa color palangdaan sa eskwelahan, very festive ang dating, very vibrant among school, and of course welcoming for our pupils, our parents, our partners. Ilang guro rin ang naghanda ng props tulad ng welcome stickers, mga wristband at lollipops na binalot sa paper flower. Ngayong balik eskwela nang ibabaw ang diwa ng bayanihan dahil sa pagmamalasakit ng iba't ibang grupo at organisasyon. Tumuwang ang Members Church of God International sa isinasagawang brigada eskwela sa iba't ibang paaralan para maihanda ang bawat pasilidad sa pasukan gaya na lamang sa Cebu at Bohol. Kami po ay lubos na nagagalak na kayo ay tumulong sa ating eskwelahan, sa ating paghahanda. Thank you po and God bless you more. Maraming salamat po sa mga tulong suporta ninyo na nagkakaisa yung lahat para sa pagbigay ng preparasyon sa dating na pasukan ng mga bata na magiging convenient yung pagpasok nila. Unang araw pa lang convenient na yung bata. Kumilos din ang iba't ibang sangguniang kabataan sa bansa upang magbigay ng mga school supplies sa mga paaralan na nangangailangan, pagpapakita ng pagpapahalaga sa edukasyon.
Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Maraming salamat at shoutout po kina JB Godani, June Binamera Jr., Richard Roda, Cesar Bercasio, Rodolfo Banogon, Ray Duque, at nais ko rin pong batiin ang isa nating kasambahay dyan sa Aklan na si Frechi Nabor. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 13, na nagsasabi, "Gunitain mo ang gawa ng Diyos, sapagkat sinong makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.